Gusto kong magsimula sa mensahe sa umagang ito sa dati nating estudyante sa GMA. Siya po ay Burmese, taga Myanmar. At alam natin, nung bumalik na siya doon, ay daladala niya yung natutunan niya dito. Gusto niyang manindigan sa katotohanan bilang Reformed Baptist, 1689 Baptist Confession of Faith. Ang nais niya na talaga na maitatag na iglesia doon sa kabila ng maraming mga maling pagtuturo doon. Babasahin ko ito para maalala ninyo at sa inyong mga personal na panalangin. Pakipag-pray niyo po ang ating kapatid doon na Reformed Baptist na nag-aaral sa ating akademya at naghihingi po siya talaga ng prayer. Ito po ang sinabi niya, "Greetings you in Christ's most precious name. I live in Kalaimyo, Singaying region, western Myanmar, close to Indian. It is a big town. We, Myanmar as a whole, and Kalaimyo in particular, have suffered revolutionary war fighting for democracy from dictatorship since 2020. The situation is still the same today. I can say that it is a fighting between People Defense Force, PDF, and a military coup. Kalaimo area is one of the severe war zone. It is getting worse. Most Christians' villages are burned down, sinunog. As for me and my family and my neighbors, by God's grace, are still in safety place. I cannot regularly attend my church and preach on Sunday because of Myanmar's political situation and the military operation in Kalaimyo and its area. Because of curfew after 8 p.m. is shut down maybe, traveling is not safety. Most of public schools, hospitals, and offices are closed. It is said that revolution will take more years. We are much in need of your prayers and love and support. Prices are so increasing. Jobless people, sickness, starvation, poverty, robberies, and killing are increasing every day. Many of my relatives and my own church members are in great need of your prayers." Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, itong ating mga kapatid na parehong Panginoon na ating sinasamba ay nasa gitna ng literal na labanan, gera talaga. Kaya apektado ang kanilang pamumuhay, ang kanyang pamilya. Maraming anak din si Pastor Suang Sindal at talaga kulang sa pagkain. Mga kapatid kay Kristo, napakapalad natin dito sa Pilipinas. Huwag lang tayong atakihin ang ating kapitbahay. Nangyari na yan sa history. Hindi man tayo dumanas ng political na ganyan, pero alam natin, si Pastor Suang Sindal na nag-graduate ng GMA, hindi lang apektado sa literal na war, kundi sa spiritual war din dahil hindi nga sila makapagsamba ng maayos, hindi siya makapangaral. Nakagaya ng ating pribilehiyo dito mga kapatid. Subalit, ang realidad ng spiritual warfare ay totoo ngayon sa atin dito. Hindi natin ito matatanggi sapagkat sa teksto natin binasa sa chapter 6 ng aklat ni Efeso, ay pinaliwanag niya dito ang ating mga pribilehiyo bilang mga tao na hindi karapat-dapat na sa biyaya ng Diyos lamang ay naligtas at napabilang sa pamilya ng Diyos, kung kaya may angkop na paglakad sa buhay, sa iglesia, sa pamilya, sa trabaho, sa lipunan, bilang mga bagong tao ng Diyos. Ayaw iyan ni Satanas. Kaya dito sa konteksto na ating binasa kanina ay ating muling alalahanin, mga kapatid kay Kristo. Ito ay realidad na spiritual warfare. Labanan ito. Dahil tayo ay inilista bilang mga sundalo
ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi tayo tatantanan ng ating kaaway na si Diablong si Satanas. At kayo mga kaibigan, kung wala kay Kristo, tatawa-tawa lang siguro si Satanas kasi isasama niya kayo. At yun ay walang hanggang kahirapan magpakailanman. Walang day off, walang break time. Kaya nga kami ay nangangaral sa inyo dito upang kayo ay hikayatin na tayo ay makipaglaban alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. So dito po ay ating itutuloy ang ating huling serye sa Efeso 6, 10 to 20. At ngayon tingnan natin yung beginning verse 13 muli na binasa sa atin kanina. Pero magandang paalalahanan dito sa atin na tayo daw ay magpalakas sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang kapangyarihan at lakas at isuot ninyo ang buong pandigma na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. At iisa-isahin natin ito sa ating pag-aaral at i-apply natin sa buhay natin ngayon. At ito muli ang mensahe sa atin mga kapatid kay Kristo na ang buhay ng Kristiyano sa simula hanggang sa katapusan ay buhay ng pakikipaglaban. Pakikipaglabang espiritual. At ang pinakapinuno ng ating mga kaaway ay supernatural. Siya ay si Diablong, si Satanas, na talagang masama at veterano talaga simula pa doon sa Genesis until ngayon hanggang sa katapusan. Siya ay makapangyarihan. Subalit mga kapatid, kay Kristo, tayo na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mas superpower siya. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Sovereign ang ating Diyos. Kaya naman siya ay nagkaloob ng mga espiritual na sandata. At ang mga sandatang itong titignan natin ay larawan ito ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Siya ang ating isusuot. Siya ang ating panlaban. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating mahal na Panginoon. Siya ang head ng kanyang iglesia. Siya ang maghahatid sa atin sa walang hanggang tahanan natin na wala ng pagluha. Mga kapatid kay Kristo, hindi ba ito makakapagpalakas ng loob sa iyo? Ano man ang iyong kalagayan ngayon, right here, right now. At ito ang salita ng Diyos na nais naming palaging i-deliver sa inyo na kailangan nating isuot, kailangan nating gamitin itong espiritual na sandata sapagkat may pangako ng tiyak na biyaya ng pagtatagumpay at katatagan hanggang sa wakas. Ang kabaligtaran niyan, hindi ka matatag. Ang kabaligtaran niyan, hindi ka magtatagumpay. Kung ikay magtitiwala sa sarili mong sandata at kaalaman, experience at tao, you cannot win. I cannot win. Because this is a spiritual battle. And so, mga kapatid, malinaw, hindi malabo, hindi maraming mga salita. Direct to the point. Kung ikaw ay mananampalataya, biyaya lang yan. Wala kang kontribusyon sa kaligtasan at eternal life na meron na tayo ngayon. Pero nandito pa tayo, wala pa tayo sa ating eternal home. Home, sweet home. And so, ang sabi sa iyo ngayon, mga kapatid, kay Kristo, magpalakas ka sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan in verse 10. So, meron talagang war. Huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magsinungaling, huwag kang baliwalain na parang namamasyal ka lang. Mayroong pong gera, may labanan. At ito ay ordinary, day-to-day sa buhay ng pamilya, buhay ng mag-asawa, buhay ng magulang sa mga anak. Hindi ba mga magulang ganyan yan? Alam na alam natin yan every day. At kayong mga singles, huwag kayong magpadala sa mga K-pop o Hollywood movie lang. Maging realistic kayo. Napapasok kayo
sa isang labanan na mas matindi. Nasa labanan din kayo kahit single, pero merong particular na labanan. At ganun din, mga kapatid, kung ikay may amo at ikay manggagawa, kung ayaw mong mangamuhan, edi magpuhunan ka ng malaking kumpanya. Ganun din, meron kang tauhan. At ito'y labanan. At lalo na sa Iglesia ng Panginoong Hesus Kristo. At ang sabi dito sa iyo at sa akin, magpalakas ka sa Panginoon. It's very clear. Si J.C. Ryle ay nagsabi, isang mahusay na tagapangaral, pastor noong 1856, sinabi niya, the best of men are only men at their very best. Patriarchs, prophets, apostles, martyrs, fathers, reformers, Puritans, all are sinners who need a Savior. Holy, useful, honorable in their place, but sinners after all. At yan ang totoo sa ating lahat, mga kapatid. Kaya kung ikay nagpapalakas sa isang tao, nako, siguradong babagsak ka. Hindi ka tatatag. Hindi ka mananatili hanggang sa wakas. You are out of focus. You cannot win. So mga kapatid, sinasabi niya dito na tayo ay magpalakas sa Panginoon at ngayon naman ay magtiwala tayo sa Panginoon sa kanyang paraan. Ang aking paraan ay hindi nyo paraan. Aking pag-iisip, hindi nyo pag-iisip. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon kataas, mga kapatid. Napakalayo ng distansya ng ating paraan at pag-iisip. At huwag mong sabihin, mas magaling ka sa Diyos. Yan ay kayabangan, yan ang kasalanan ni Satanas. Kaya siya bumagsak, siya ay fallen angel. Yung pride. So tingnan natin ngayon, mga kapatid, itong mga sandata na obligasyon mo ito. Kung ikay nanlalambot, kung nanghihina, nadidiscourage sa iyong buhay Kristiyano, ginagampanan mo ba ang iyong responsibilidad? Mga kapatid, totoo na ang ating kalakasan ay Kristo lamang. Pero hindi tayo mga robot, hindi tayo mga pusbuton. Tayo mga bagong nilikha na binigyan ng bagong puso. At hindi tayo iniwanan mag-isa sa atin sa labanang ito. Siya ang nangako, Matthew 28:20, I will never ever leave you, nor forsake you. Hebrews 13 and verse 5. So mayroon tayong responsibilidad, mga kapatid, kay Kristo. Isa sa mga major materials na maraming ginamit ko dito ay yung material na Kim Riddle Barger at isa ito sa aking mga gagamitin sa kanyang magandang mga komentaryo sa paksa na ito at tayo makikinabang dito, mga kapatid. Tingnan natin dito at isa-isahin natin ang mga gamit na binigay ng Panginoon sa atin sapagkat binanggit dito sa Biblia ang labanan na ito ay sinabi niya ay merong tinatawag na masamang araw. Look at verse 13. Kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y matagal sa araw ng masama. Days of evil. So hindi lang ito labanan, kundi ito ay merong concentration minsan ang diablo na tinatawag na days of evil. Matagal na yung gera diyan sa Ukraine and Russia. At maraming panahon na parang ang Russia na malaki at superpower ang siyang nagdidikta sa labanan ngayon. Noon. Pero ngayon, iba na. Binalik sa kanyang tahanan ng labanan at sila ngayon ang siyang binabanatan ngayon. At maaring i-consider mo yan as a day of evil sa kanilang bansa. At ganun din sa Christian life. Every day is a life of battle. Pero minsan, may panahon talaga, matindi talaga, no? May mainit talagang labanan na talagang kailangan mong manindigan. Otherwise talaga, hindi ka tatagal. Manghihina ka, madi-discourage ka. At babagsak ka sa iba't ibang kasalanan ng pride at paninisi, blame, shifting. Imbis na ikay magpalakas sa Panginoon, ay suot mo ang kanyang probisyon. At si Kristo mismo yun, mga kapatid, kay
Hesu Kristo. Mayroong mahusay na Puritan si John Owen nagsabi tungkol diyan sa masamang araw na kailangan talaga nating magpalakas sa Panginoon at isuot itong buong baluti ng Panginoon. Sinabi ng English Puritan na si John Owen, naglalarawan kung ano ang hitsura ng masamang araw. Ang mga tukso ay magkakaroon ng panahon kung saan ang kanilang mga paghingi at ay magiging mas apurahan. Yung temptation talaga, mas matindi ang dating. Ang kanilang mga pangatwiran ay mas makatwiran, magaling talaga mag-articulate. Ang kanilang pangatwiran ay mas maluwalhati. Ang pag-asa ng pagbawi ay mas kaakit-akit. Mga pagkakataon ng mas malawak at bukas ang mga gumagawa ng kasamaan ay ginagawang mas maganda kaysa dati. Yung kasalanan, pinapaganda ang pangalan. Kaya hindi mo na mahalatang kasalanan. Yan ay isang palatandaan ng tinatawag dito na evil days. Kaya kailangan magseryoso sa pagpapalakas sa Panginoon at sa lahat ng kanyang sandata. Tingnan lang natin na mga mananampalataya sa lumang panahon, sa dating panahon sila Moses, Abraham, David, bumagsak, kahit malakas, makapangyarihan, hari at malapit sa puso ng Diyos, bumagsak ng pagkakasala ng immorality and murder. And just imagine that. Si Pedro, bumagsak din sa kabila ng kanyang kalakasan. Kaya may warning dito si Apostol Pablo sa ating mga kapatid. Unang Corinto 10 verse 12. Kaya nag-aakalang siya'y nakatayo, ikaw na akala mong matatag ka, marami kang alam na teolohiya, mag-ingat ka. Baka ika'y biglang mabuwal, biglang bumagsak. So ito ang paalala sa atin mga kapatid. Kaya kinakailangan nating seryosohin itong mga armor na kung saan ay larawan mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Roma 13 verse 14. Isuot ninyo ang Panginoong Hesus Kristo. Kita mo? So bawat mga gamit dito, instrumento na binigay na sa atin ay ito ay larawan ng Panginoong Hesus. Roma 13:14, isuot ninyo, responsibilidad mo yan. Ang Panginoong Hesus Kristo, wag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang pagnanasa ng laman. So mga kapatid, kay Kristo, maaari nating tingnan yung larawan ng isang Roman soldier. Sa atin kasi ngayon ay mga Ukrainian soldier or Russian soldier na fully gear, no? At itong sulat na ito ay 2,000 years ago, kaya ibalik natin yung ating pag-iisip sa isang Roman soldier na balot sa bakal. At yun maaari, dahil si Pablo dito ay nakabilanggo at yung mga sundalo na balot sa bakal ay daan-daanan siya doon. Pero sa mas malalim, itong salita dito ay mula pa doon sa lumang tipan. Sa binasa sa atin Isaiah 11 na pinapakita dito ng ating Diyos ay warrior. Ang ating soberanong Diyos ay nakikipaglaban para sa kanyang mga tao. Dapat nating tandaan ang larawan na ito sa larawang atin ngayon titingnan. 6. 1. Siguruhin mo nakabigkis ang sinturon ng katotohanan, verse 14a. Number 2, suot ng baluti ng katwiran, 14b. And then, nakasuot ang sapatos ng kahandaan para sa ebanghelyo ng kapayapaan, and verse 15. Number 4, taglayin ang kalasag ng pananampalataya sa verse 16. Itaglayan ang helmet ng kaligtasan sa verse 17. And then, taglayin ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng yan ay larawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Number 1, itong responsibilidad mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Siyasatin mo, nagsasabi ka, anak ka ng Diyos, may eternal life ka, lingkod ka ng Diyos, praise the Lord, nagsasamba ka. Kabilang ka sa isang Reformed Baptist Church, praise the Lord. Humahawak, ang Diyos ay soberano sa lahat, praise the Lord. How are you now? Kumusta ka ngayon, kapatid?
Alam mo, ang iyong kalagayan, mas alam ng ating Panginoon. Kaya hindi nagkataon na ikay kausapin ngayon, ito ang kailangan mo, magpalakas ka sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang paglikha sa buong daigdig at sa pagligtas sa makasalanan. The new creation. And now, sabi niya, siguraduhin ninyo na nakabigkis ang sinturon ng katotohanan. Verse 14, tumindig kayo na ang inyong baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Truth ng katotohanan. So kung titingnan mo yung larawan ng isang sundalo, kung maluwag ang sinturon, ano sa tingin nyo? Kung kayo na dating biglang lumiit at hindi kayo nagsinturon at naglakad ka dyan, ano sa tingin mo? Bakit biglang nagtawanan ng mga tao at nagulat? Ganun din sa labanan totoo. Sa literal na labanan. Hindi po pwedeng hawak-hawak mo to. Hindi po pwede, kapatid. Patay ka na agad. Ganun din sa spiritual life. Mahigpit ang truth, ang katotohanan. And that's why itong aklat na ito, meron dyan sa ibabaw, nakalagay dyan yung ating ninuno na si Martin Luther, my conscience is my guide. Sabi niya, the great reformer. But the Bible, the truth, is my authority. Sa ating Confession of Faith, 1689, chapter 1, verse 1, ang Biblia lang, ang truth lang ng salita ng Diyos, ang pamantayan sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at alagad niya at sa pananampalataya at sa pamumuhay. Kaya ang katotohanan ay dapat matindi talaga. Kanina nabanggit, di ba, sa Sunday School, yung mga hindi talaga nagtuturo ng katotohanan. Pag sinabi mo, what is truth? Anong katotohanan? Anong isasagot sa atin na mga nakapalibot natin na mga liberalism, mga humanism, mga Islam, Darwinism, Mormonism, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo. Sino ba yung hinahanap ngayon? Nasa kingdom? Ano bang truth meron siya? At nagtatago-tago siya. So, napakarami nagsasabi kung ano yung truth. Pero dito sa banal na salita ng Diyos, mga kapatid, ang truth ang Diyos mismo. Let the world be liar, but only God is the truth. I am the way, the truth, and the life. Saan yan sa Biblia? Saan yan sa truth ng Biblia? 1:14-6. Aba, kung may hina-hina ka, unahan ka na ni Satanas, magaling ka sa Bible verse. Hindi lang Bible verse na magaling, kundi i-apply mo yan. Talagang i-apply mo ngayon, right here, right now. Kailangan malinaw sa atin ang katotohanan ng Diyos lamang. Kaya dapat lalo tayong mas malapit sa ating Diyos, sa Biblia, sa panahon na may pagkakataon tayo na makapakinig ng truth, magbulay-bulay ng truth. And we are in a modern technology. Unlimited na mga paraan para makarating sa iyong truth, although maraming untruth. So ang katotohanan ng salita ng Diyos, sinabi niya, heaven and earth will pass away. My word will remain forever. That means ang truth, ang ating Diyos, mismo sa kanyang katangian, sa kanyang kapangyarihan, ito'y stable, ito'y firm, ito'y reliable. Ito ang revelation ng Diyos, hindi ito produkto ng tao. Oh yeah, itong mga author dito ay mga tao na kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya ito ay infallible, ito ay authoritative, and that's why sa pasimula ng ating akademya, sa Grace Ministry Academy, ito ang unang paksa, the doctrine of the Word, the truth, revelation. And so,
Ang sinasabi dito mga kapatid, para tayo makapanindigan at maging matatag sa ating Kristiyanong pamumuhay at makipaglaban sa dyablo. Sinisira niya ang pamilya, sinisira niya ang mag-asawa, sinisira niya ang mga magulang sa anak, sinisira niya ang mga miyembro, pastor, deacons, miyembro. Anong panlaban dito mga kapatid? Anong sabi ng ating Diyos? What is the truth? Otherwise, it's chaos. Fighting with each other. And malinaw, we are not fighting with each other. We are fighting against spiritual darkness. Ang diablong si Satanas. At magaling siya. Kaya tayo din, magpakagaling. Isuot ninyo, mahigpit ang katotohanan kahit ang iyong emosyon, kahit ang iyong konsensya. Iba ang sinasabi kapag nagbanggaan sa salita. I must submit to the Word of God. Ito lang ang makakapaglaban upang ikay makapanindigan, maging banal, maging righteous, maging useful, at mag-glorify ang ating Panginoong Hesus Kristo. So ito'y totoo individually, ito'y totoo mas lalo na dahil in-address niya ito sa iglesia, corporately, ang katotohanan ng ating Panginoon. At yan ang estratehiya ni Satanas. Yung objective truth. And siyempre, hindi rin dito dapat pabayaan na nabubuhay tayo sa katotohanan. Ito yung pareho, objective, and also ito rin ay transforming truth. Truth na nagbabago sa atin. Hindi pwedeng, alam mo yung truth. Wala ka namang pagbabago. Anong ebidensya mo? Paano masabing manggayan? May pakwang ka bang makikita doon? May santol ba doon? Hindi, kailangan pareho talaga. Ebidensya na siya ay mangga. May manggang prutas talaga. May fruit of the Holy Spirit. We are not perfect, but by God's grace. Dapat alam natin yung paglalaban na ito at sasamantalahin ni Satanas. Sinabi ni William Gurnall sa kanyang aklat, ang ilan sa katotohanan ay nangangahulugan ng katotohanan ng doktrina, ang iba ay nagkakaroon nito ng katotohanan ng puso, katapatan, at sa tingin ko sila ang pinakamahusay na binubuo ng pareho. Hindi magagawa ng isa kung wala ang isa. Ibig sabihin, kung merong katotohanan doktrina, pagkatapos ay hindi makatotohanan ng buhay mo, nabubuhay ka sa kasinungalingan, hypocrisy, ay mga kapatid, kailangan natin dito ng pagsisisi. Kailangan natin dito ng matinding panalangin at pagbabago. Isuot natin talaga itong katotohanan na sinturon, mahigpit sa atin upang tayo makapanindigan, upang tayo ay maging matatag sa biyaya lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, kumusta ang katotohanan sa iyong buhay? At kayo mga kaibigan, mga bata, ano ang mga dahilan kung bakit? Ano bang pumipigil sa inyo? Mga kasinungalingan tungkol sa Diyos at sa Kanyang biyaya ng kaligtasan, kailangan niyong lumapit sa ating Panginoon na nag-aanyaya. Ngayon pa lang, lumapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Yan ang truth. At regalo niya yan. Regalo niya is gift. Secondly, suot ang baluti ng katwiran. And so, imaginein mo ulit, no? Dito sa kanyang sinturon para hindi malaglag, kundi matibay ang katotohanan. And then, protektado ito. Breastplate of righteousness in verse 14. Kayo'y tumindig na ang inyong baywang ay nabibigisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. So again, ito'y objective also. Ito ay sinabi ng commentator, imputed righteousness and imparted righteousness. Ibig sabihin, ang makasalanan magiging siya ay matuwid lang. Dahil sa matuwid, isa lang ang matuwid. Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang ating Panginoon, ang siyang tanging matuwid, kaya inalay niya ang buhay at nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, siya lang na matuwid. Kaya ang sumasampalataya sa Kanya kahit baluktot, kahit ikay nasa dilim, kahit ikaw ang pinakamasama, kagaya ni Pablo, ay the chief of all sinner.
But I am what I am by the grace of God. So ganun din ang paraan sa iyo at sa akin. Magiging matuwid ka dahil sa katuwiran ni Kristo. Bibigyan ka ng regalo ng pagsisisi. Bibigyan ka ng regalo ng pananampalataya. Magkakaroon ng exchange gift. Yung kasalanan mo, ibibigay mo sa Kanya. Kaya siya pinarusahan at yung Kanyang pagiging matuwid, ililipat sa iyo. Exchange gift. Hindi gawa, kundi regalo ng pananampalataya. Kaya ikaw at ako, kapatid, ay righteous now because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. At babanatan ka ni Satanas, ganyan ba talaga ang righteous? O anong banat mo sa Kanya? Yes, I am. Because sinabi sa truth. And I'm nothing, I'm sinner. But He is full of grace and mercy. Like Paul, I'm the chief of all sinners. That's why I'm righteous now. But what is your evidence again? If you're living in unrighteous lives, you are liar. We are liar. And that's why ang pagsisisi ay lifetime. Kahit na anong inabot mo sa iyong Christian life, ang ebidensya talaga na ikaw righteous. Because we are simul justus et peccator. Ibig sabihin, at the same time, we are righteous and sinners at the same time. Pero pagdating natin sa langit, perfect righteous. Because of the righteousness, dahil kay Kristo na matuwid. Mga kapatid, hindi pa pampalakas ng loob yan. Hindi pa pagbibigay ng encouragement sa iyo at sa akin, alam natin na tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Alam natin na open natin, nasasaktan natin. Una sa lahat ng ating Panginoon na nagmamahal sa atin without any reservation. And yet, sinasaktan natin siya kung hindi matuwid ang ating pamumuhay. Lalo na sa Kanyang iglesia na minamahal. Let us come to the Lord and confess our sin at put on the whole armor of God. Dahil ito ay si Jesus mismo. So huwag kang magpadaig sa iyong emosyon, sa iyong damdamin. Hindi siya good guide. In fact, Jeremiah 17:9, the heart is what? Your heart. Ang puso mo ay mandaraya. At masama ang puso mo at puso ko. Higit sa lahat. At alam yan ng Diyos. Kaya kay Kristo may bagong puso tayo. Hindi pusong bato. Hindi puso na nagsisisi, nagpapaumbaba dahil sa ating nagawang unrighteousness, even though we are now right with God because of the righteousness of Jesus Christ. At kailangan nating isuot ito, both, pareho, sa pakikipaglaban kay Satanas, sa mga kanyang patutsada, sa ating mga tukso, sa kanyang pagsigaw sa atin. Mari tayong manindigan sa Kanya dahil kay Kristo lang. Ako ay matuwid. Roma 8:1, wala nang paghahatol sa sinumang na kay Heso Kristo. Naintindihan niyo mga bata? Kapag na kay Kristo ka talaga, na tunay na Diyos at tunay na tao, buburahin niya ang iyong mga kasalanan. Dahil pinagdusahan niya, siya ang pinatay, siya ang pinarusahan, ibinuhos ng Ama ang kanyang puot at galit sa kasalanan at sa makasalanan. Siya ang ating representative. Huwag nating kalimutan ito sa pakikipaglaban sa ating kalabang si Satanas. Araw-araw na tayo sa biyaya ng Diyos ay matuwid. Sa biyaya din ng Diyos, isuot natin ang baluti na ito, the breastplate of righteousness. Mabuhay tayo sa katuwiran, sa tahanan, sa trabaho, lalo na sa Kanyang iglesia. Sa biyaya ng ating Panginoon. Number 3,
Suot ang sapatos ng kahandaan para sa Ebanghelyo. Ang ganda nga ng protection mo dito, mahigpit ang sinturon mo. Maganda nga ang protection mo sa dibdib para yung puso mo at lamang loob mo hindi matamaan. Yung sapatos mo naman ay butas-butas o bulok. Ang dadaanan mo talaga, rough road o may matinik pa. At kapag ikay natinik, o ano na, ang ganda naman ang suot ko. Bakit? Hindi, natinig ako, hindi na ako makalakad. Ano ba itong gustong sabihin ni Pablo? Ito daw ay readiness of the gospel of peace. Ebanghelyo. What is the gospel? Ang Ebanghelyo ay magandang balita. Sa mundong masamang balita, sa makasalanang babagsakan ng poot ng Diyos. Yung dulot ng kahirapan at kaguluhan at war, viruses, mga disaster, man-made and natural, mga pusong makasalanan, nagsisiraan at nagwawasakan sa isa't isa. Yan ang ebidensya ng kasalanan. Masamang mundo. Pero si Kristo ay isang sinag na nagliwanag sa mundo at siya'y dumating bilang Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Yan ang good news. Yan ang magandang balita. Tunay na Diyos at tunay na tao at nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo at nagtagumpay sa kamatayan. Tinalo niya si Satanas. Si Satanas ay talunan na. At pagbalik niya, dudurugin niya sila. Siya ng kompleto at ganap. Pero ngayon, sa providensya ng Diyos, sa kanyang pamamahala, may labanan tayo, kaya ang Ebanghelyo daw ay parang sapatos na may kahandaan, may readiness, kahit rough road, kahit ano, kahit madulas, steady, steady. Ang malungkot ay maraming hindi steady Christian, kahit na sinasabi niya nga yung Reformed Baptist, you know? Pero titingnan ng buhay natin, yung iba sa inyo, unstable. Kaya anong sinasabi ng mga mahal natin sa buhay, yung pamilya, asawa, ikaw ba talaga ay tunay na mananampalataya? But parang ikay laging talunan. Hindi ko sinasabi na lagi tayo, di ba? Si Martin Luther nga na talagang reformer, di ba? Sinabi ko nung nakaraan na yung asawa niya ay nagsuot ng itim dahil sa kanyang sobrang depresyon. Ang sabi ni Luther sa kanyang asawa, sino ang patay? Ang Diyos mo patay. Nakuha niyang mensahe. Ang Diyos natin ay buhay. Makapangyarihan. Nasa kanyang trono. Ginagawa niyang plano niya pang eternity. Throughout eternity, He is the God of providence. And so mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya naparito ay dahil sa Ebanghelyo na ito na kailangan ng tao. Ikaw ay mamamatay. Ang tao mamamatay. Preach, teach, share the word. In season or out of season. At yan ang sinabi sa aklat ng Isaiah 52:7, napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. So ito mga kapatid, ang kailangan natin gawin, ang Ebanghelyo ng Diyos, dapat ay matibay, matatag nating isinusuot, nang sa ganun, ebidensya talaga, ikaw ay naligtas, ikaw ay binabago ng Ebanghelyo. Ikaw ay may kagalakan at kapayapaan dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At mayroon kang readiness. Preach, teach as a dying man and woman to dying men and women, boys and girls, and children. So nakita mo kung bakit nag-provide siya dito para sa Ebanghelyo, para sa misyon. Kaya tayo niligtas at binigyan ng instrumento para makipaglaban, para maging matatag, para sa Ebanghelyo, para sa misyon. Hindi tayo dapat ma-out of focus. Bakit nga tayo niligtas? Bakit tayo ini-enlist sa kanyang sundalo
na makikipaglaban. Bakit nga tayo binibigyan ng armor? Hindi para magpa-selfie-selfie. Tingnan mo, ang ganda ko ang ganda ng aking sinturon, ang ganda ng breastplate ko. Hindi, kapatid. Labanan ito. It is life and death. Fight the good fight of faith. Yan sinabi ni Pablo sa kanyang huling buhay. So, kamusta ang iyong buhay? Nananalangin ka ba na magkaroon ka ng pagkakataon na may bahagi ang Ebanghelyo? Anong hinihintay mo? This week, dumala kami sa aming pamilya ng aking may bahay. At pag-uwi namin, yung hiniram ko sa sasakyan ay color coding. And so, kailangan namin huminto doon sa Mindanao Avenue. At yung may-ari ay pinasakay ko na lang ng taxi para kunin ang kanyang sasakyan. At kami naman ang sasakay doon sa taxi. At sabi nung sa kanyang nasakyan na taxi, sabi nung taxi driver, alam mo ba, ako'y TikToker. So, mahilig siya mag-TikTok at kumikita talaga sa TikTok. Ganun ba? Sige, mamaya may sasakay uli sa'yo, Pastor Den. Siya naman ay nasa YouTube. Makikinig ka ng mga mensahe kasi yung mga mensahe na sa iglesia nila ay nasa YouTube. O di ganun talaga ang ginawa ko mula sa Mindanao Avenue hanggang dito. Naibahagi ko sa kanya at naibahagi niya ang kanyang malungkot na buhay, kamamatay lang pala ng kanyang anak na siya pala yung humahalili kay Angel Locsin daw na namatay, is just 24 years old. So depressed. Sabi niya, Kristiyano din siya. Pero talagang hindi niya maunawaan bakit nangyari ito sa buhay ko. So I share the gospel of the Lord Jesus Christ para ma-encourage siya. At sabi ko, habang ikay naghihintay ng pasahero, manood ka sa YouTube ng iglesia dito sa Cubao Reformed Baptist Church. And in the end, sabi niya, one day, ay dadalo ako sa inyo dito sa ating church, Lord willing. My point is, saan man may pagkakataon, saan man may oportunidad sa bahay ninyo, saan man, kapatid, kailangan ng tao ng kaligtasan. Mamamatay ang ating mga mahal sa buhay, mamamatay tayo, mamamatay sila. So, very short lang talaga ang oportunidad. Itong ibig sabihin ni Pablo na sapatos ang dapat niyong isuot. Sinabi ni Richard Baxter, ang gawain ng pagbabagong loob ay dakilang bagay na dapat nating gawin. Pagkatapos ito, kailangan nating gumawa ng buong lakas. Ang paghihirap ng hindi nagbabagong loob ay napakatindi. Na ito ay tumatawag ng pinakamalakas sa atin para sa habag. Ipinapahayag ko na ako ay madalas na nagpipilitang pabayaan ang dapat na humantong na higit pang paglago ng kaalaman sa makadiyos dahil sa kalunos-lunos na pangangailangan ng hindi nagbabagong loob. Sino ang may kakayahang magsalita ng mga kontrobersya o mga magandang di kinakailangan mga punto o kahit na mga katotohanan ng mas mababang antas ng pangangailangan? Gaano kahusay kahit na ano paman habang nakikita niya ang isang grupo ng mga ignorante, makalaman at kahabag-habag na mga makasalanan sa harap ng kanyang mga mata na dapat baguhin o maging mapapahamak. Nakikita ko silang pumapasok sa kanilang huling kapahamakan. Nakikita mo ba? Kaya itong ating pakikipaglaban sa ating sarili, ipangaral mo ang Ebanghelyo every day. Naligtas ka sa biyaya, titindig ka sa biyaya. Dahil sa Ebanghelyo, ibahagi natin ang Ebanghelyong ito, mga kapatid. Hindi lamang yan taglay natin ng kalasag ng pananampalataya. Dahil, anong sabi dito? Lahat ng ito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang nag-aapoy na palaso ng masama. Ang kalaban natin ay masama. At ang kanyang gawa ay talagang naglalagablab na palaso. Kaya hindi ka lang patay pag tinamaan ka ng araw ng masama, kundi sunog ka pa.
Ganyang katindi ang ating kalaban, kaya dapat tayong manindigan dahil ang ating kalaban ay handa talaga tayong wasakin, i-destroy. Ang sabi dito, take up the shield of faith. At malaki ito, no? Tama-tama. Talagang pag ikaw ay naka-shield, protektado ka eh. At yung shield na yon, para siyang fire extinguisher. Pag tinira mo siya, hindi siya nasusunog sa panahon ng Roman. And then pag nagkabit-kabit pa, di ba, manood kayo sa YouTube, pag kabit-kabit nila, para silang tangke na eh. Yung kanilang shield na pinagsama-sama, matindi sila na panlaban parang tangke sa kaaway. So the picture here of the church, kung tayo sama-sama na may pananampalatayang nagliligtas, na may pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, sama-sama, matindi ito. Pero kung tayo watak-watak, kagaya sa ordinaryong labanan, patay kang bata ka, patay kang matanda ka. Hindi ka uubra dito. That's why mahalaga ang pagkakaisa natin sa katotohanan na tayo'y may tunay na katuwiran, righteousness, na tayo ay may pananampalatayang nagliligtas na biyaya lamang ng ating Diyos dahil sa Ebanghelyo na dapat nating ipangaral sa atin sa buhay araw-araw dahil ang ating kalaban ay matindi talaga. Handa tayong wasakin at sunugin. Subalit masigit ang ating Panginoon at ang kapangyarihang binigay niya sa atin. And then taglayin niyo ang helmet ng kaligtasan. Ano bang pinoprotektahan ito? Okay, protektado ka sa iyong katawan, sa iyong belt, sa iyong paa. And then meron kang helmet, matitindi yung mga mahusay sa araw at tinitira niya talaga yung ulo mo. Anong meron sa ulo mo? Anong meron dyan na dapat mong protektahan ng helmet? Na kung hindi mo protektahan yan, magaling si Satanas na sirain ang iyong pag-iisip. So, ganun din sa literal na labanan. Ganun din sa spiritual na labanan. Ano sinabi ng Romans 12 verse 1? Magbago kayo ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo ang kalugod-lugod sa inyong Panginoon. Pag-iisip na nakakabit sa Kanyang salita, katotohanan, pananampalataya, para protektahan ang ulo na ito, ang pag-iisip na ito, laban sa pakana ng diablong si Satanas. Kailangan nating unawain ng mga katotohanan, ang mga pahayag ng Diyos, ang mga plano mula sa walang hanggang, ang Kanyang pakikipaglaban sa history of redemption, Genesis hanggang sa Revelation. Kailangan nating unawain ang mga katotohanan na ating yakapin at i-apply sa ating buhay individually and corporately as a church of Christ. At tayo niligtas sa biyaya ng Diyos. At tayo Kanyang lilinisin at tayo luluwalhatiin. Romans 8:28 to 29 and following. And then panghuli, hindi lang puro depensa ito. So the best, so labanan ay offense. At itong sinasabi sa atin, ang tabak ng Espiritu, verse 17, na siyang salita ng Diyos. The sword. So imagine mo yung labanan noon. Iba sa labanan ngayon. Ngayon ay drone na. Layo-layo ka, isang pindot ka lang, sabog ka, patay ka. Hindi noon. Man-to-man ito. Ang labanan. Hand-to-hand combat. So ganoon si Satanas hanggang ngayon din. Face-to-face, hand-to-hand. At matalino siya, tailor-made siyang gumawa. He is like an angel of light. Kaya niya magbago. Pero siya ay roaring lion din.
Hindi siya tatantanan, hindi ka tatantanan. Hanggang isama ka niya sa apoy. Pero hindi rin tayo tatantanan, mga kapatid, kay Kristo. Hindi tayo tatantanan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo binigyan ng full armor of God. Nang sa ganun, tayo ay makipaglaban sa tulong ng Espiritu Santo. It is written, kagaya ng Panginoon, nasusulat. Mga kapatid, kagaya ng psalmist, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against you. In Psalm 119. So ang salita ng Diyos ay ating panindigan, mahigpit, mahigpit, mahigpit. I-marinate natin ang ating sarili. Ano yung marinate? Di ba masarap yung adobo ba yun, etc. Kahit buto gusto mong ngat-ngatin mo talaga sa sarap. Dahil nanuot talaga doon. Ganun tayo dapat. Ang salita ng Diyos parang Biblin daw. Biblin daw. Kagaya ni John Bunyan na pag sinugatan mo kahit saan, lalabas talaga yung verses ng Bible. Any situation in life, what's God's word for me? Any conflict, what's the word of God? And fight. Use it. Believe it. Trust it. It is God and His Word. Kung di ka marunong sa salita, ay talagang ikay aabutin talaga. Pababagsakin ka, susunugin ka, wawasakin ka talaga. At babagsak ka sa kasalanan at sa pride, sa jealousy, lahat ng kasalanang makalaman. Kabisado yan ni Satanas. Sa mga kapatid kay Hesus Kristo, ito ang problema ng maraming iglesia ngayon. Sinabi ng observation na maraming lumalayo sa katotohanan. Itong sinulat ni Charles Hodge. Lahat ng tagumpay ng simbahan laban sa kasalanan ay kamalian ay naisakatuparan ng salita ng Diyos. Hangga't ginagamit niya ito, umaasa dito ng mag-isa, nagpapatuloy siya sa pagsakop. Ngunit kapag ang anumang bagay, maging ito ay katwiran, nagham tradisyon o mga kautusan ng mga tao, ay pinapahintulutang humalili o makibahagi sa tungkulin nito, kung gayon ang simbahan o ang Kristiyano ay nasa awa ng kalaban. Ang mga Puritans na gumamit ng tabak ng Espiritu ng makapangyarihan ay sumulat ng paunang salita sa Geneva Bible, ang Biblia ay ang liwanag sa ating mga landas, ang susi ng kaharian ng langit, ang ating kaaliwan sa kapigatian, ang ating kalasag at laban. Tabak laban kay Satanas. Ang paaralan ng lahat ng karunungan, ang salamin kung saan nakikita natin ang mukha ng Diyos, ang patotoo ng kanyang paglingap, at ang tanging pagkain at pagpapakain ng ating mga kaluluwa. Amen. So gusto kong magtapos dito sa pakikipaglaban sa aklat ni John Bunyan sa Pilgrim's Progress. Dahil doon ay pinakita niya si Kristiyano ay nakatira sa city of destruction. Yan ang mangyayari sa lahat ng tao. Kaya nang nabasa niya ito, at talaga siya'y umiyak, at talaga siya'y sumigaw, eternal life, at nakarating sa doon sa bundok ng krus, at ang mabigat niyang daladala sa likod ay bumagsak. Yun ay kasalanan. Kay Kristo at sa kanyang krus, ang kasalanan, lahat ay mapapatawad. Lahat ay malilinis. Pero hindi pa tapos. Dumaan si Kristiyano sa maraming pagsubok. Dumaan siya sa doubting castle. Andun si Giant Despair. Binanatan siya ni Giant Despair. At siya ay nawala ng pag-asa. Pero may kasama siya. Ang pangalan niya si Hopeful. At nakapa niya, may susi pala ako dito. Yun ang prayer. At ang susi na yun ay kayang buksan lahat ng doubting castle. At kaya siya ay nakatakas. Pero nakaabang pa rin si Apollyon. At si Apollyon ay talagang siya ay binanata ng gusto at siya ay duguan. Halos mamatay na. Pero naalala niya, wala pala siyang protection sa likod. Yung kanyang sandata sa harapan lamang.
Kapag siya'y tumakbo at matras, patay siya kay Apollyon. Kaya walang ibang opsyon kundi manindigan at magpalakas sa Panginoon at gamitin ang lahat at sa kanyang huling hininga, ginamit niyang sword kay Apollyon. Takbo si Apollyon, si Satanas. Yan ang dapat mong gawin. Yan ang dapat kong gawin. Sa buhay bilang niligtas sa biyaya ng Panginoon. Anak ng Diyos na ngayon. Walang sino man. Sinabi ng Panginoon, John chapter 10, "My sheep hear my voice. No one can snatch them out of my hand and my Father's hand. No one. And my sheep hear my voice." Kapag hindi kayo tupa ng Diyos, kayo'y kambing. Nababalik ng Panginoon, hati niyang lahat. Sa kaliwa ay mga kambing. Sa kanan na may tupa ng Diyos. Saan kayo? Saan kayo mga bata? Pagbalik ng Panginoon, gusto mo ba, ikay mga kambing? Sasabihin niya, lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala. O mga tupa ng Diyos na kahit sugatan, siya'y nakikipaglaban, ang sasabihin ng Panginoon, "Welcome, good and faithful servant. Welcome and enjoy with me." Amen. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat sa iyong pangako at sa iyong probisyon. Tulungan mo kami ng Banal na Espiritu na magalak lagi sa iyo, o aming dakilang Diyos. At sa lahat ng iyong pangako ng kapayapaan at pagtatagumpay, laban kay Diablong si Satanas. Purihin ka, o aming Panginoong Jesucristo. Patibayin mo po ang puso ng bawat isang tumatawag sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ganun din po sa mga kaibigan at mga bata namin. Hiwalay kay Kristo, sasama sila kay Satanas. Kay Kristo, sila'y maliligtas, at sila'y nasa panig ng tagumpay, at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng ito, sa iyong papuri, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.